Samantala, nasa linya po ng telepono si Dr. Ted Esguerra, International Search and Rescue Expert. Magandang umaga po, Doc. Si Joshua Garcia po ito kasama si Princess Jordan ng IBC. Hello po, sir. Good morning po. Good morning. Doc, kumusta po yung ating humanitarian assistance? I understand nakakalapag nyo lang po dyan sa may Mactan. Yes, we just landed, no? Nakalapag kami. So marami po kami. Ako, yung team ko na sa First Gen Energy Development Corporation, kasama ko yung Makati Rescue, tapos yung Taguig Rescue, Metropolitan Manila Development Authority, Operations Blessing, yung ibang Air Force na K9, kasama ko rin. Tapos yung Valenzuela Rescue, Wilderness Search and Rescue, Raha Rescue. So composite po siya na team. And ang nagsalo sa amin dito sa Cebu ay malaking team din na rescue organization, yung REACT Philippines based in Cebu. So actually kasama ko sila ngayon kasi we just take our breakfast tapos nag-abiso na ang regional officers ng DENR. Kasama din pala namin ang Department of Environment and Natural Resources. Sila yung magpo-provide ng assistance sa amin para tulungan namin yung hospital sa Bogo City. So ang aming capability ay meron kaming tatlo. Merong search and rescue kung kailangan pa. At kaya din namin mag-conduct ng field medicine, no? Alright. Kung bagsak yung hospital, we can do like a mini hospital outside sa field, no? And then we have shelter. May emergency shelter kami kasi sinabihan po kami na ang mga tao po ay ayaw bumalik sa bahay nila. Okay. Kasi merong series pa of aftershock, no? Alright. So meron kaming mga shelter sa cubicles na galing sa Taguig saka sa MMDA. Alright. So yan po kami ngayon. Ang unit lang sa amin kasi medyo diverse kami kasi marami na pong rescue team. In fact, pati Taiwan, ang Davao, pati mga mining. Tapos dumating din yung isang private sector na Philippine Disaster Resilience Foundation kung saan they will also help provide shelter and other assistance. Alright. Doc, doon po sa ating search and rescue operations, with your expertise, ano po ba yung unang dapat gawin kapag gumuho na yung mga gusali o struktura dahil sa lindol? Tinitingnan po natin, magti-triage ka, parang global triage, kung ano ang building in question. So, titingnan mo ang building, tapos kung yung building inhabited at how many are staying inside, no? So, tinitriage namin, tapos pag nasiro namin, then we do rescue, depende kung ano yung kami collapse structure search and rescue. So, ini-stabilize po namin yung tawag nito, structure, para sa gayon ay gagawa kami ng safe corridor. So, hindi po siya madali kasi minsan pwede rin po kaming mamatay habang nagse-search and rescue. Pag nag-aftershock, pwede kaming maguan. Kaya ang ginagawa namin, we do shoring. Hindi ko po matagalog or mabisaya yung shoring, no? Parang kinakalsuhan namin yung mga unstable walls. Okay. Tapos, kaya magulat ka bakit ang mga mining ay kasama namin kasi mahuhusay po sila. Parang po kami gumagawa ng tunnel para ma-access po. So, hindi po ganun kadali kasi halimbawa may pinrake ako na wall. Bago ko po biyakin yan, susundutin ko po muna yan ng mga sensors like kung anong mga gases meron doon. Baka naman high in methane, tapos pumasok kami, nagpatindi ng ilaw, sasabog kami lahat. So, masalimuot po yun. Meron po tayong mga robotics, no? At meron tayong mga live locators na kung saan may fiber optics na isusok-sok namin para makita namin ano nasa ilalim. Meron kaming nilalagay sa ibabaw ng rubbles, no? Nag-collapse na building. At nakikita namin na kung nasaan yung tao sa ilalim ng rubbles pagbuhay. Pagpatay naman, ang aso ginagamit namin. Kaya meron ding K9 group coming from MMDA, no? Na pinadala ni Chairman Artes, no? Andito po siya ngayon kasi darating kasi si President. Tapos andito din yung K9 ng Air Force. Okay, Doc, si Princess Jordan po ito ng IBC 13. Pagdating naman po sa style nyo o kaya yung mga strategy ninyo, ano ba yung pinaka-epektibong estilo na ginagawa ninyo sa search and rescue? Nakadepende po ba ito sa lugar, lalo na doon sa mga natabunan talaga ng mga malalaki at mabibigat na bato?
Tama ka dyan, no? Kasi ang pag naghanap ka ng tao sa isang closed type, pag sinabing closed type ay nasa loob, no? Kasi may open type na rescue, may semi-open. Ang semi-open kung nasa loob ka ng foliage, mga kakao yan. Pag closed type po, or enclosed, others call it confined space, kung nasa confined ka, mas mahirap po yan. Kasi una, bago po kami mag-rescue, tinitingnan namin, minamapa namin yung building. Kung ilang stories ang tapos anong klaseng collapse, no? Pag nag-collapse ang building, tapos nagtukod-tukod, nagtawag po doon cantilever. No? Tapos pag na-collapse po siya, yung mga palapag ay nagbagsakan gano'n, ang tawag po doon pancake collapse. No? So, depende po paano mag-collapse at ano ang aming way of approaching it. So, minsan ginagamit namin yung LAST. First is locate kung mayroong victim, and then we access, and then we stabilize, and then pag nakuha yung victim, we treat and transport. So, ganun po yung mga marami pong paraan ang collapse structure search and rescue. Una po yan, may global ka, titingnan mo anong part sa sitio, sa barangay, or sabihin natin, Bogo City, yung body damage, and then isisiro namin doon sa mga areas na mayroong potential live victims. Unahin muna talaga namin yung live. Hahabulin po namin yan on the first 3 days. Beyond 3 days, swerte pa kung mabuhay, extend natin, tapos kung wala na, depende sa order ng LGU, minsan pag alam natin wala ng live materials, then we convert into retrieval. So we retrieve dead bodies, no? Kasi ang ating pong kultura bilang Asiano, mga Asian tayo, we would like to bury our dead. So kasama po sa trabaho natin ay ang pag-manage ng mga patay, no? Para mabigyan natin ng karangalan paano yung mga cadaver. So ano po yan? Lots of systems are in place sa ganitong operation. SRR na ang tawag. Search, Rescue, and Retrieval. Alright. Doc, mahalaga din po kasi dito yung first aid, lalo na dito sa mga natatrap natin, yung mga natrap na tao dito sa ganitong insidente. So, ano po yung maipapayo nyo, halimbawa na sugatan sila na malubha o na-injure ng matindi dito sa Lindol, ano yung maipapayo nyo para hindi lumala yung sitwasyon? Okay, ganito po. Ang injury sa Lindol ay marami po. Ang pinaka-deadly na injury sa Lindol ay sabihin natin March, M-A-R-C-H. May massive hemorrhage, grabing pagdurugo, pag tinamaan ng mga bakal sa leeg, mga ganyan, March, no? Grabing pagdugo. Basta tinamaan yung artery, grabing pagdugo. Then ang A, airway, tinamaan ng mukha, hindi makahinga. Kasi ang kadaluyan ng hindi makahinga. And then R, tinamaan ng dibdib, na bali yung ribs, hindi siya makahinga ng maayos. And then circulatory po, meron po kulang ang dugo or meron mga internal tapos and then each po kung meron tama sa head trauma or hypothermia. Kasi sa Pilipinas, nagkakaroon po tayo ng hypothermia. Kasi ang hypothermia is defined having temperature of 35.9 and below. So pwede pong mangyari sa Pilipinas yan. So yun yung binabantayan natin sa mga injury pag mayroong structural collapse. Doc, sakali bang merong individual na nangangailangan ng tulong, ano ba yung dapat o yung una-una na lang dapat gawin? Tumawag ba o magbigay agad ng first aid? Ano po yung mairerekomenda ninyo sa klase ng ganitong sitwasyon? Okay. Pag nangangailangan po ng tulong, Niyaw yung okay. M-E-A-L-W. Letter F, pag tumawag ka, 911, ako po, then letter E, at ay address, or Espanya, or then, Ayun, medyo nahihirapan po tayo sa signal o sa linya ng telepono kasama si Doc Ted Esguerra. Pero maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi ang International Search and Rescue Expert.